Ang Pilipinas ay isa ng bansang tapos na. Kung iyan ang iniisip mo, tuluyan ka ng napag-iwanan ng kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Sa ngayon, sa loob ng isang lecture hall sa Harvard, ang mga elite ay naninigas sa isang nakakagulat na ulat. Tapos na ang paghahari ng Amerika. Mula ngayon, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa bansang iyon na tila isang halimaw. Ang mga intelektual sa buong mundo ay nagulat at nagsimulang matakot sa tunay na pagkatao ng Pilipinas. Bakit ang isang maliit na kapuluan na laging binabagyo at puno ng pagsubok ay naging puso na nagpapatakbo sa mundo? Ito ay dahil sa isang baliw na batas ng kaligtasan, survival rule, na yumanig sa pundasyon ng ating nalalaman. Handa na ba ang inyong puso para sa nakakagulat na katotohanang kinatatakutan ng mundo? Ang tunay na dahilan kung bakit natatakot ang mundo sa Pilipinas, ang pinakamahiwagang bansa sa mundo. Ang taong 25 ay hindi na isang maliwanag na pangako. Pinapalitan na ng artificial intelligence ang mga tao at ang mga kabataan ay sumusuko na sa kanilang mga pangarap. Huminto na ang growth rate at ang teknolohiya ay nasa saturation point na. Sa lecture hall ng International Politics sa Harvard University, dahan-dahang nagsalita si Professor Collins Johnson. Siya nga pala, may isang mahiwagang bansa, hindi ba isang bansa lamang ang tumanggi sa batas na iyon? Dumilim ang ilaw at bumukas ang screen. Dahan-dahang lumitaw ang isang watawat. Ang watawat ng Pilipinas na pasinghap ang buong lecture hall. Sa sandaling iyon namayani ang 10 segundong katahimikan sa pagitan ng 150 estudyante. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Hindi ito himala. Ito ay ugali lamang na tinatawag na Pilipinas. At ngayon na nagtatanong ang internasyonal na komunidad, paano binaligtad ng isang maliit na kapuluan ang sentido komun ng mundo? Ngayon, pasukin natin ang nakakagulat na eksenang ito. Sisimulan na natin agad ang nakakagulat na kwentong galing sa Amerika. At pakisabi sa comments kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto ko ring marinig ang inyong kwento. Bago ang lahat, isang segundo lang para pindutin ang subscribe button dito. Malaking tulong ito sa paggawa ng video. Simulan na natin ang pangunahing kwento. May isang bansang hindi dapat umiiral. Ang normal ay dapat naglaho na ito sa geopolitika man o kasaysayan. Pero heto tayo. Ang bansang iyon ngayon ang may hawak sa puso ng ekonomiya ng mundo at kung wala ang bansang ito, hindi iikot ang mundo. Kamusta? Ang pangalan ko ay Collins Johnson. Maraming taon akong nag-aral ng mga makapangyarihang bansa sa Harvard at sinuri ang mga bansang naghahari. Ngunit ang isang maliit na kapuluang ito ay dumurog sa lahat ng aking equation, ang Pilipinas. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang teoryang labas sa karaniwang pag-iisip. Kamakailan nagsagawa ako ng espesyal na lecture sa Harvard Department of International Politics. Nagulat ako pagpasok ko sa silid. Mahigit 300 estudyante ang pumuno hanggang sa koridor. Higit ito sa doble ng karaniwang bilang. Diretsahan akong nagtanong, mga kaibigan, kilala niyo ba ang nanalo ng Nobel Prize sa Economics noong nakaraang taon? Ilan ang tumango? Ipinakita ko ang kanyang larawan sa screen. Buong buhay niyang pinag-aralan ang iisang bagay, bakit nagtatagumpay ang ilang bansa at bakit nabibigo ang iba. Sinurin niya ang mga bansa sa buong mundo at itinuro niya ang iisang bansa. Inilakas ko ang aking boses. Ang bansang sinabi niya ay ang Pilipinas. Tumahimik ang lecture hall at nagsulat ako ng malaki sa blackboard 3 katangian ng mga Pilipino. Sabay-sabay na humawak ng ballpen ng mga estudyante. Isinulat ko ang una. 1. Ang lahing may pinakamataas na emotional intelligence EQ sa mundo at kasabay nito ay ang pinakamasipag. Itinaas ni Marie, isang estudyanteng Pranses, ang kanyang kamay. Sa tanong kung ito ba ay pagmamalabis, tahimik kong inilipat ang data. Ipinakita ko ang mga Pilipino bilang top performers sa serbisyo at pangangalaga sa buong mundo. Nagbulungan ang mga estudyante, ngunit hindi dito nagtatapos. Ang mga taong ito na matatalino sa pakikipagkapwa ay siya ring pinakamahilig sa edukasyon. Ang literacy rate ay halos 100%. Daan-daang taon na ang nakalilipas, pinaunlad nila ang baybayin at bago pa man dumating ang mga mananakop, meron na silang sariling sistema ng pagsulat at edukasyon. Ipinakita ko ang datos ng college enrollment. Maraming mamamayan ang nakatapos ng mataas na edukasyon. Bakas ang gulat sa mukha ni James, isang estudyanteng British. Nagpatuloy ako, ngunit hindi lang iyan. Tingnan niyo ang pangalawang katangian. Isinulat ko sa blackboard to. Isang lahing mapamaraan, madiskarte na kayang absorbahin ang bagong teknolohiya at agad itong itinataas sa antas ng sining. Nagtaka sili, isang estudyanteng may lahing Chino. Huminga ko ng malalim at agad inilipat ang slide sa data ng semiconductor at electronics industry. Ito ang bahagi ng Pilipinas sa supply chain ng electronics sa mundo. Pinalaki ko ang numero. Ang Pilipinas ay may hawak ng malaking porsyento sa pag-assemble at pag-test ng mga chips na nagpapatakbo sa mundo. Napawaw ang mga estudyante, agad kong idinagdag ang data tungkol sa mga manggagawang, teknikal at BPO.
ang mga mahahalagang serbisyo at paggawa ng mga components para sa smartphones at computers. Higit sa 70% ng proseso ay dumadaan sa kamay ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang ito number one, ito ay halos monopolyo. Sa larangan ng serbisyong medical engineering at mandaragat sila ay world class. Marin kong sinabi, ito ang lakas ng kanilang technical na kakayahan at serbisyo. Hininaan ko ang aking boses. Ang pinaka nakakatakot ay ang pangatlo. 3. Ang collective resilience o bayanihan, isang grupo na sa oras ng krisis ay agad na nagkakaisa at nilulutas ang problema ng may kaayusan. Nagtatakang tumingin si Brad, isang estudyanteng Amerikano. Ipinakita ko ang mga materyales tungkol sa bagyong Yolanda Haiyan noong tuwing Centene at ang pagputok ng bulkang Taal. Alam niyo ba ang mga pangyayaring ito ay karamihan ay tumango. Noong 2013, dumanas ng mapaminsalang pinsala ang Pilipinas, isang super typhoon na may hanging higit sa 300 kilometro bawat oras at storm surge. Hinulaan ng mga eksperto sa buong mundo babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at malulugmok sa kaguluhan ng lipunan. Tumigil ako sandali bago magsalita. Ngunit ginulat ng mga Pilipino ang mundo. Natahimik ang lecture hall habang ipinapakita ko ang mga larawan ng nasalantang lugar noon. Walang malawakang riot, sa halip ay makikita ang mga taong nagtutulungan, naghahatian ng pagkain at nakangiti pa rin sa gitna ng trahedya. Kahit naanod ang sariling bahay, sinusubukan nilang tulungan ang iba. Binigyang diin ko, ang mga taong karaniwang masayahin kapag dumating ang krisis ng bansa ay nagpapakita ng nakakagulat na pagkakaisa at tatag. Ito ang bayanihan. Pinuri ng foreign media ang tagpong ito. Ipinakita ko ang isang quote mula sa isang artikulo. Ang katatagan ng mga Pilipino at ang diwa ng pagmamalasakit sa kapwa malasakit ay isa sa pinakadakilang anyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Muling nagtaas ng kamay si Marie. Professor, kung pagsasamahin ang tatlong ito, ano ang mangyayari? Ngumiti ako. Yan mismo ang tanong. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga estudyante. Kung ang isang lahing matalino at masipag ay nagtaas ng teknolohiya at serbisyo sa mataas na antas at nagkakaisa tuwing may krisis upang lumutas ng problema ang bansang iyon, ay hinding-hindi babagsak. Ang Pilipinas ay isang formula ng immortality o kawalan ng kamatayan. Nagtanong si James. Ngunit hindi ba't ang Pilipinas ay laging binabagyo at maraming kulang sa infrastruktura? Tumango ako sa tanong na iyon. Tama, ang mga bagyo at lindol ay dumarating halos taon-taon. Ngunit sa Pilipinas, ang tao mismo ang yaman. Ang bawat isang mamamayan ay sandata at ito ang bansang may pinakamataas na kalidad ng human resources sa mundo. Sunod-sunod kong inilipat ang data. Number 1 sa pagpapadala ng mga skilled professional staff class, sa English proficiency at world leader sa tiwala ng mga negosyo pagdating sa serbisyo. Binigyan din ko, lahat ng ito ay nagmumula sa tao. Sumigaw ang isa sa mga estudyanteng Chino na sa laki raw ay hindi matatalo ang China. Umiling ako sa sinabi niya. Magkaiba ang laki at ang density. Ang Pilipinas ay may populasyon na siksik sa talento. Ang pagkakaroon ng ilang talentadong tao sa 1 bilyon ay ganap na naiiba sa pagkakaroon ng 100 milyon na lahat ay may mataas na antas ng kakayahan at diskarte. Tumango ang mga estudyante. Inihagis ko ang huling tanong. Mga kaibigan, bakit kaya isinilang ang ganitong klasing lahi? Ang sagot ay nasa kasaysayan. Paulit-ulit na naharap sa krisis ng paglaho ang Pilipinas. Ngunit sila ay nakaligtas. Ang pananakop ng mga dayuhan, ang pagkawasak noong ikalawang digma, ang pandaigdig at ang pagbangon mula sa abo. Ang lahat ng kasaysayang ito ang lumikha sa tatlong katangian. Kailangan nilang maging matalino at masipag para mabuhay. Kailangan nilang matutunan agad ang teknolohiya at wika ng iba para hindi sila lamunin. Kailangan nilang magkaisa o magbayanihan tuwing may krisis para maprotektahan ang isa't isa. Ang survival instinct ang humubog sa kanila. Nagtanong si Brad, Profesor, kung gayon, ano ang mangyayari sa Pilipinas sa hinaharap? Ngumiti ako. Yan mismo ang ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ipapakita ko ang ebidensya. Tuluyang nagbago ang tingin ng mga estudyante. Dahan-dahan kong sinabi, kung titingnan ang kasaysayan ng Pilipinas, lalabas ang sagot. Bakit wala silang ibang choice kundi maging ganito? Una, magsimula tayo noong 1521 sa labanan sa Mactan, ang kwento ng pagtatanggol sa bayan laban sa pinakamalakas na imperyo sa mundo. Pigil hininga ang mga estudyante. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi nakakapagtaka kung nabura na sa mapa. Ngunit ngayon, hindi iikot ang mundo kung wala ang Pilipinas. Ipapakita ko na ang ebidensya ng nakakagulat na kabalintunaang ito. Pinuno ng malaking mapa ang screen. Tinitigan ng mga estudyante ang mapa. Itinuro ko ang kapuluan sa gilid ng Asya at sinabing, mga kaibigan, narito ang isang bansang milagrosong nagtanggol sa kanilang kalayaan, ang Pilipinas. Nagtaas ng kamay si Marie. Professor, gaano kalakas ang imperyong Espanyol noon?
Sinakop nila ang halos kalahati ng mundo, ang unang imperyo kung saan hindi lumulubog ang araw. Ito ang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan noong panahong iyon. Nagulat ang mga estudyante. Ang mas mahalaga ay kung paano sila lumaban. Nagsalita si James. Tinalo ng malilit na tribo ang isang world empire. Tumango ako. Pinigilan nila ang unang pagtatangka ng pagsakop sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Isinulat ko sa blackboard estratehiya ng kaligtasan bilang unang pakikiisa sa kalikasan at diwa ng katapangan. Nag-focus ang mga estudyante. Tingnan natin ang ibang bansa noon sa Amerika at Asia. Halos lahat ay tuluyang nasakop at nawala ang kultura sa ilalim ng mga mananakop. Ngunit ang Pilipinas, tumigil ako sandali. Bakit nanatili ang diwa ng mga Pilipino? Nagtanong si Lee. Hindi ba't sinwerte lang sila o dahil mahirap silang sakupin? Magandang tanong, pero hindi kayang protektahan ng swerte lang ang bansa. Ipinakita ko ang larawan ng labanan sa Mactan. Sila ay mga profesional sa pakikidigma sa kanilang sariling teritoryo. Matitibay na sandata, matatalim na kampilan, at ang diwa ng pagtanggol sa bayan. Ang kahandang ipagtanggol ang isang piraso ng lupa kapalit ng buhay. Ipinakita ko ang datos ng mga sumunod na revolusyon. Naging interesado ang mga estudyante. Dumating ang mga makabagong armas ng kanluran pero hindi umatras ang mga Pilipino. Ginamit nila ang kanilang lupain, ang karagatan at ang kanilang talino. Ang isang bansa ay hindi maililigtas kung walang paghahanda. Natahimik ang lecture hall. Ang pinakamalakas na puwersa ng Europa ay hinarap ng tapang ng mga katutubo. Inilipat ko sa susunod na slide. Hindi lang iyan, dumako tayo sa ika-19 na siglo. Habang ang karamihan sa Asya ay nanatiling kolonya, ang Pilipinas ang naglunsad ng unang revolusyon sa Asya laban sa mga mananakop. Ipinakita ko ang larawan ng mga ilustrado at ng katipunan. Mga taong nag-aral, nagsulat ng nobela at humawak ng itak. Sa loob lamang ng ilang dekada ang kamalayan ng pagiging isang bansa ay nabuo. Tinatawag itong pagsasanib ng talino at tapang. Pinanatili ang diwang Pilipino habang inaabsorb ang kaisipang kanluranin para sa kalayaan. Binigyang din ko kahit dumagsa ang pinakamalalakas na bansa sa mundo, Espanya, Amerika, Hapon, laging natututo, nagbabago at ipinagtatanggol ng Pilipinas ang sarili nito. Nagtanong si Marie, Professor, bakit sila ganun katatag? Kinatok ko ang blackboard. Yan ang tanong. Ipinakita ko ang pagsusuri sa lakas ng Pilipinas. Una, ang kakayahang makibagay, adaptability. Kung sa tingin nila ay maganda, mabilis nilang natututunan ang wika at teknolohiya ng kalaban. Pangalawa, ang kakayahang mag-improvise or diskarte. Pinapaganda nila o ginagawa ng paraan ang anumang bagay gamit ang limitadong resources. Pangatlo, ang pagkakaisa. Kapag nakataya na ang bayan, nagpapakita sila ng nakakagulat na bayanihan. Sabi ni Brad, Professor, kwento na yan ang nakaraan, di ba? Umiling ako. Nasa DNA na nila ito. Ang DNA na iyon ay buhay ngayon sa diskarte ng mga OFW, sa inobasyon ng mga lokal na negosyo at sa diwa ng volunteerismo tuwing may sakuna. Si Santos, isang estudyanteng Pilipino, ay nakaupo ng may kumpiyansa ngunit tahimik. Tiningnan ko siya at nginitian ng bahagya. Ginoong Santos, ang inyong mga ninuno ay hindi lang basta sinuwerte. Ipinagpatuloy ko ang kwento. Sunod ay ang kultura bago ang modernong panahon. Ipakikita ko ang ebidensya ng kanilang sining at inhenyerya. Pigil hininga ang mga estudyante. Sinimulan ko ang kwento tungkol sa Banawe Rice Terraces at mga katutubong sining. Isinulat ko sa blackboard ang malaking numero 2 taon. Tinitigan ng mga estudyante ang numero. Ang mga hagdan-hagdang palayan ay inukit sa bundok gamit ang kamay 1,000 taon na ang nakararaan. Isang obra ng inhenyeriya na hanggang ngayon ay nakatayo pa. Ipinakita ko ang larawan ng mga ito. Isipin ninyo wala silang makinarya noon, pero nakagawa sila ng sistema ng irigasyon na gumagana hanggang ngayon. Tinawag itong 8th Wonder of the World. Tumingin ako sa paligid at nagtanong, alam niyo ba ang antas ng sibilisasyon nila noon? Maraming estudyante ang nagtaka. Dahan-dahan kong sinabi world class, may sarili silang gobyerno, barangay, kalakalan sa mga kapitbahay na bansa at sining. Nagpahayag ng paghanga si James. Talagang nakakagulat na bansa ang Pilipinas. Ngumiti ako at tumango. Nariyan na rin ang pagkahilig sa detalye. Tingnan nyo ang kanilang mga habi at ukit. Ipinakita ko ang video ng mga katutubong mga habi. Mabusisi, matibay at puno ng kwento. Ang diwa ng paglikha ng mga Pilipino ay daan-daang taon ng buo. Nagtaas ng kamay si Marie. Professor, bakit hindi ito masyadong kilala? Sumagot ako. Dahil sa kolonisasyon na tabunan ito. Ngunit dahil payapa ang kanilang kalooban, ang teknolohiya ay naging sining. Isinulat ko muli sa blackboard. Ang kapayapaan ay ginawang sining, ang teknolohiya at ang sining ay muling naging lakas.
Ngayon lumipat tayo sa modernong panahon. Gusto nyo bang makita kung paano bumangon ang Pilipinas mula sa abo and then undi na isandilistinad? Tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga estudyante. Dahan-dahan kong sinabi noong 1945 nang matapos ang digmaan ng Maynila ay isang bundok ng abo. Ito ang pangalawang pinakamawasak na lungsod sa mundo sunod sa Warsaw. Ngunit muling tumayo ang mga Pilipino. Ipapakita ko ang kwentong iyon ngayon. Ipinakita ko ang isang litrato sa screen. Maynila 1945. Wasak na intramuros, walang mga gusali, lahat ay nawala. Natahimik ang mga estudyante. 1945, ito ang itsura ng Maynila noon. Nagpakita pa ako ng ibang larawan. Kahit saan pareho ang sitwasyon, wasak ang industriya, walang pagkain at nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang mga tao. Ipinakita ko ang datos ng World Bank na nagpapakita kung gaano kalunos-lunos ang ekonomiya ng Pilipinas noon. Sabi ng mundo aabutin ng ilang dekada bago makabangon ang Pilipinas. Tumigil ako sandali. Pero anong nangyari sa Pilipinas, Nie? Ipinakita ko ang graph ng muling pagbangon. Mula 1950s pataas, mabilis na itinayo. Ang mga gusali naging sentro ng komersyo ang Makati. Sa loob ng maikling panahon, naibalik ng Pilipinas ang sigla nito. Tinawag itong panahon ng pagbangon. Napahanga ang mga estudyante, busy paano naging posible iyon? Isinulat ko ng malaki sa blackboard, pagsisikap, edukasyon at diskarte. Hindi lang basta nagtrabaho ang mga Pilipino, kahit mahirap ang buhay, pinag-aral nila ang kanilang mga anak. Ang Made in the Philippines at ang serbisyong Pilipino ay naging tatak ng husay sa buong mundo. Ipinakita ko ang video ng mga pabrika at opisina. Walang sayang na galaw at may malasakit sa trabaho, ito ang global Filipino na sumakop sa mundo. Nagtanong si Eli. Pero profesor, dumanas din sila ng krisis pampolitika at mga kalamidad, di ba? Nalitistan at tinda. Tumango ako at dahan-dahang sumagot. Oo, maraming pagsubok ang pinagdaanan ng Pilipinas, ngunit dito nangyayari ang nakakagulat na kabalintunaan. Tiningnan ko ang mga estudyante. Sa pamamagitan ng mga sakuna at hirap may napagtanto ang mga Pilipino. Ang diwa ng malasakit, hindi lang sarili ang ililigtas kundi magtutulungan. Muli kong binanggit ang kwento ng mga bagyo. Ang dahilan kung bakit nakakangiti pa rin sila dahil nararamdaman nila ang sakit ng iba bilang sarili nilang sakit. Ang empathy ay nasa buong lipunan. Binigyang diin ko, nasugatan ng mga sakuna ang Pilipinas pero kasabay nito pinatibay nito ang ugnayan ng mga Pilipino. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nirerespeto at kinatatakutan ng mundo ang Pilipinas. Ang mga taong ito kahit anong mangyari ay hindi masisira. Nakita kong bahagyang inunat ni Santos ang estudyanteng Pilipino ang kanyang likod sa pagkakaupo. Tiningnan ko siya at tumango ng maliit. Ngayon ang kasalukuyan, ipakikita ko kung nasaan na ang Pilipinas sa mundo. Sa mga materials, electronics, outsourcing at creative industries saan nakalagay ang Pilipinas. Pigil hiningang naghintay ang mga estudyante. Dahan-dahan kong sinabi, ang Pilipinas ay hindi na bansang humahabol lang. Ito ay bansang inaasahan ng mundo. Ipapakita ko ang ebidensya. Ipinakita ko ang World Industry Map sa screen at minarkahan ng pula ang mga larangang hawak ng Pilipinas. Semiconductor Assembly, Skilled, Labor, Export Business Process, Outsourcing, BPO, Maritime, Cruise Seaman at Creative Arts. Namula ang screen. Tumingin ako sa mga estudyante, yung mga kaibigan, hindi lang ito pagiging number one. Ibig sabihin nito ay irreplaceable o hindi mapapalitan ang kanilang presensya. Nagbigay ako ng mga halimbawa. Kung titigil ang mga pabrika sa Laguna at Cavite, titigil ang produksyon ng smartphones sa mundo. Kung titigil ang mga Pilipinong mandaragat, titigil ang kalakalan sa mga karagatan. Kung titigil ang mga Pilipino sa BPO, titigil ang customer service ng malalaking kumpanya sa Amerika. Ito ang posisyon ng Pilipinas ngayon. Napabulala si Brad. Kahit ang Tesla o Apple, hindi mabubuo o gagana ng maayos kung wala ang serbisyo at gawa ng Pilipinas. Tumango ako. Tama iyan. Maaring ibang bansa ang nag-assemble ng ibang parte pero ang puso at ang serbisyong nagpapatakbo rito ay hawak ng Pilipinas. Lumipat ako sa usaping space development at agham. Ang paglunsad ng Diwata microsatellites. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nagsisimula ng gumawa ng pangalan sa space technology sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Binigyang diin ko dahil sa dami ng hamon, hinasa nila ang kanilang galing. Ang resulta, naabot nila ang antas na mahirap gayahin. Isinulat ko ang huling pangungusap sa blackboard. Ang teknolohiya at serbisyo ay isinilang mula sa survival instinct at naging tiwala at trust. Mga kaibigan, naging technical at service powerhouse ang Pilipinas dahil kailangan nilang mabuhay. Hindi ito choice kundi survival. At ngayon, ang galing na iyon ay naging tiwala ng mundo. Kung gawang Pilipino o serbisyong Pilipino, hindi ka bibiguin. Kung Pilipino ang gagawa sigurado, ang tiwalang ito ang pinakamalaking yaman. Napahanga si Marie at sinabing talagang napakagandang kwento.
Pumasok ako sa huling bahagi. Sa loob ng 20 taon ng pag-aaral ng internasyonal na politika, wala ng bansang may kasing hiwagang alindog ng Pilipinas. Nilagpasan ang mga daluyong ng kasaysayan, bumangon mula sa abo at ngayon ay haligi na sumusuporta sa sistema ng mundo. Hinihinan ko ang boses at dahan-dahang sinabi, maaaring mahirap lubusang maunawa ng Pilipinas, ngunit kung malalaman ninyo ang kanilang diwa ng bayanihan, ang diskarte at ang katatagang bumangon ng paulit-ulit, mas mauunawaan ninyo kaysa kanino man ang daloy ng kapangyarihan na magpapatakbo sa ika-21 siglo. Huli kong pinunasan ang blackboard. Ang pag-unawa sa Pilipinas ay pag-unawa sa internasyonal na lipunan. Tuluyang tumahimik ang lecture hall. Isinara ko ang libro at nagsalita. Mga kaibigan, ito ang gusto kong bigyang diin ngayon. Tiningnan ko ang bawat isa sa mga estudyante na mas malakas ang hindi nakikitang diwa at kultura kaysa sa nakikitang likas na yaman o teritoryo. Nasa Pilipinas ang lakas na iyon. Dahan-dahan kong sinabi ang huling mga salita. Nakatuon ngayon ang mundo sa Pilipinas. Tahimik pero matatag, mapagkumbaba, pero may dangal, pinangangalagaan ang tradisyon habang patuloy na nagbabago. Ang bansang ito, idinagdag ko ng may ngiti. Subukan nyo ring pag-aralan ng Pilipinas sa siguradong nandoon ang susi para sa hinaharap. Sa sandaling iyon, pumalakpak ang isang estudyante at nahawa ang iba pang estudyante na nagsimula ring pumalakpak. Napuno ng palakpakan ang lecture hall at yumuko ako para magpasalamat. Dahan-dahang lumabas ang mga estudyante pero tuluyan nang nagbago ang kanilang mga tingin. Ang estudyanteng Pilipino na si Santos ay naglakad palabas ng may pagmamalaki at lakas ng loob. Habang nakatingin sa blackboard, nag-isip ako, ang pag-unawa sa Pilipinas ay pag-unawa sa internasyonal na politika. Kumbinsido ako na totoo ang pangungusap na iyon. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli mga kaibigan, mag-ingat kayo. Ano na sa palagay niyo ang kwento ngayong araw? Maaring sabihin ng iba na mahirap paniwalaan pero sa buhay may mga sandaling ganito talaga, di ba? Sa mga sitwasyong tila hindi na kayang tiisin, may nakakamanghang lakas para bumangon muli. Minsan napapaisip tayo kung saan ito nanggagaling. Ang pusong nagpapasigla sa sarili at humahakbang pasulong ng walang tulong ng iba. Marahil ito ay parang bato na tumitibay habang dumadaan ang panahon sa ating buhay. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa malaking tagumpay, kundi na sa proseso ng pagbangon sa tuwing madadapa. Sa pamamagitan ng kwento ngayon, sana ay maging oras ito para sa ating lahat na huminto sandali at tanungin ang ating sarili kung nasaan na tayo ngayon. At minsan hindi ba't ang buhay ay ang tahimik na paglalakad, kahit sa daang walang kasiguraduhan? Iwan ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakaantig na kwentong ito sa mga tao sa inyong paligid at pag-usapan ninyo. Panghuli, 1 segundo lang ang kailangan, ang pag-subscribe, pag-like at pag-on ng notification ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ay isang nakakaantig na kwento na buong pusong inihahatid sa inyo. Naway magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.